Manatili po tayong nakatayo para sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Ang magandang balita ni Hesukristo ayon kay John chapter 20, verses 19 to 29. Nung Sunday ng gabi, magkakasama ang mga disciples sa isang room. Nakalak ang mga pinto kasi natatakot sila sa mga Jewish leaders. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. "Peace be with you," sabi niya. Pagkasabi nito, pinakita niya sa kanila ang mga kamay at tagiliran niya. Sobrang tuwa ng mga disciples nung nakita nila ang Panginoon. Sinabi ulit ni Jesus sa kanila, "Peace be with you. Kung paano ako pinadala ng Ama, pinapadala ko rin kayo." At hiningahan niya sila at sinabi, "Tanggapin niyo ang Holy Spirit. Kung papatawarin niyo ang kasalanan ng mga tao, napatawad na sila. Pero kung di niyo sila papatawarin, di rin sila pinatawad." Wala si Thomas nung dumating si Jesus. Isa siya sa 12 disciples at tinatawag siyang kambal. Kaya sinabi ng ibang disciples sa kanya, "Nakita namin ang Panginoon." Pero sinabi niya sa kanila, "Unless makita ko ang mga marka ng pako sa mga kamay niya at mahawakan iyon, pati yung tagiliran niya, hindi ako maniniwala." After 1 week, magkakasama ulit sa loob ng bahay ang mga disciples at nandun na si Thomas. Nakalak ang mga pinto pero dumating si Jesus. Tumayo siya sa gitna nila at sinabing, "Peace be with you." At sinabi niya kay Thomas, "Hawakan mo at tingnan mo ang mga kamay ko. Hawakan mo ang tagiliran ko. Huwag ka nang magduda, maniwala ka." Sumagot si Thomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Naniniwala ka ba kasi nakita mo ako? Pinagpala ang mga naniniwala kahit di nila ako nakikita." Ito ang salita ng Panginoon. Sa Diyos ang papuri. Pwede na po tayong umupo. Magandang hapon po sa ating lahat. Parang hindi Resurrection Sunday. Wala kayong kabuhay-buhay. Magandang hapon po sa ating lahat. Salamat naman. Today is the Resurrection Sunday. Of course, we celebrate yung muling pagkabuhay. At i-clear lang natin, matagal ng buhay ang Panginoong Yesus. Sige po, manalangin muna tayo. Panginoon o Diyos, sa muli, narito po kami. Kaisa niyo po sa gawain na inatang niyo po sa amin. Narito po kami, handang makinig sa salita niyo o Diyos. At Lord, ninanais namin na katagpuin niyo po ang aming pangangailangan. Can I even say anuman po ito sa ibang mga kasama namin. But before you, O God, alam niyo po, O Diyos, ang aming pangangailangan. Kaya po kami nagnanais na sa araw na ito, hindi kami uuwi, hindi kami lalabas sa bahay pa ng banging ito na walang baon na hindi niyo po kinatagpo. Bless niyo po, O Diyos, ang kabuuan ng aming pagsasama sa aming mga papakinggan, O God. Dalangin namin, O Diyos, na Lord, ito po ay tumatak sa aming puso, sa aming isipan, at siyang, O God, aming Ama, panghahawakan po namin. Salamat, dahil may mga kapatid kami, O Diyos, na narito at bumalik mula sa mga bagay na hindi inaasahan, pero Lord, we are just grateful that we are here all together to worship you. This is our prayer in Jesus' name. Amen at amen. Napaka-special po, especially kung tayo ay quote-unquote sinasabi nating follower ni Christ. Napaka-importante na maintindihan po natin na we're not just celebrating the Resurrection Sunday for the sake of the world is celebrating this. Kundi, ano nga ba ang importansya or halaga nito sa atin, sa lakbayin natin bilang isang mananampalataya? Ano po, at i-clear ko lang po, baka maiparehas natin
or maisang gamit natin na ang mundo ay nagse-celebrate din ng Easter Sunday. Ano po, magkaiba po siya. Ang Easter Sunday at Resurrection Sunday ay magkaiba. Kung ang Easter Sunday ay hinahanap mga itlog for many reasons, for a pagan origin, reason that it may have, pero yung Resurrection Sunday ay isang katagumpayan ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, that even death has no place in Him. Walang isting ng kamatayan. He has overcome the grave. At yun po yung pinapanghawakan po natin bilang mananampalataya. Kaya napaka-importanting maintindihan po natin to. Ano nga ba yung hugot natin sa muling pagkabuhay? Ano po? At kung ikaw po ay mananampalataya, ito po yung highlight ng ating pananampalataya. Kaya kung wala ka dito, wala ka sa church at hindi ka sumasamba during the Sunday, may problema ka. Kung pinagpalit mo yung swimming, pinagpalit mo yung outing, family gathering sa pagsamba sa Panginoon, ngayong Resurrection Sunday, may problema po tayo. Wala po tayong naintindihan. At nakakalungkot nga po, ano po, na imbis I'm hoping na mas madami tayo ngayon, mas madami yung nalaman ko, may mga swimming, may mga kanya-kanyang ganap sa buhay. Kaya nga po ako'y nagnais, kahit naman sobrang init ng panahon, talagang nag-effort ako na ito na yung todo ko, Troy. Ano po? Kasi I want to give the best dress or get up that I could give to God. Kasi ito yung niya eh. Ito yung victory niya. Diba? Ayoko maging baduy sa coronation niya. Tingnan mong katabi mo kung nag-effort siya. Ano po? Kaya naman nga kanina, talagang inaasar naman ako ng anak ko eh, na para daw akong taga-open-minded ka ba? Para daw akong yung sa mga nangbubudol sa mall. Pero this is the highlight of our faith in God. Naintindihan po natin? Kaya dapat malinaw po sa atin, ano nga ba ang pagkakaunawa natin ng muling pagkabuhay? Ano nga ba ito sa atin bilang mananampalataya? That we may say, it happened 2,000 plus years ago. And we're just celebrating. To some dogmatic Christians, hindi kami nagse-celebrate niyan. Kasi sa makamundo yan. Ano po? And kalungkot nga minsan, makikita natin na sa mundo, yung highlight is the Biyernes Santo. Kung saan daw patay si Jesus. At maraming ang nagpuprosesyon. Maraming may mga kandila. Dahil nagkakaon kay karne. Kaya mahalon susira. Kami yung mga kaito, kung nag-iiba-iba man ako kaito sa prosesyon, tapos syempre yaon sa crush ko. Tapos may panuga kami na after ng prosesyon makikikaon kami sa Santang Pigsabayan me. Iyo man sana actually so purpose me not to join with this event. Ano po? Kaya pagdating ng Sabado, swimming na. Tapos Linggo, na-highlight yung Biyernes, naging banal nung Biyernes. May mga bisita iglesyang sinasabi. Pero tayo bilang mananampalataya, ang sineselebrate po natin, itong krus na wala na si Jesus. Meaning to say, na pagtagumpayan niya ang kamatayan. Yan po yung Diyos na pinagsisilbihan natin. Yan yung Diyos na kinikilala natin. Na buhay
at napagtagumpayan yung kamatayan. Of all the religions, of all the claiming God, or mga taong sumasamba sa Diyos na pinapaniwalaan nila, walang nabuhay muli ni isa sa kanila. At yan po yung pangako sa atin ng Panginoon. Kaya nga po ngayon, pag-uusapan natin, ano ba ang epekto po nito? Ano ba yung bisa ng resurrection ngayong mga panahong ito? It's just for the celebration itself? Ito ba'y para lang tayo makasag-celebrate kasi buong mananampalataya ay nagsa-celebrate? Ano ba ang epekto nito ngayon? Ano ba ang kwenta nito sa atin ngayong mga panahong ito? Ano ba ang kwenta nito sa gasolina, sa mga bilihin natin ngayon? Yan po yung we try to answer this. Kaya nga po, ang pamagat po natin ngayon is the power of resurrection in the lives of the believer. Ano naman? Ano naman kung resurrected na si Christ? Ano naman kung yung it happened 20 plus years, 20,000 years, 2,000 years ago? Ano naman yung epekto sa amin? Hindi ko naman na-witness. Nabasa ko lang naman sa Bible. Ano po? So let me just point number 1. The power of the resurrection, it is the assurance of peace. Ito po yung kapayapaan na nasa sa atin. Ano po? Now, ito pong context nito, si John, napakasulat niya nga po, ito yung kwento, ito po yung nabanggit ko na during our magandang balita, the reading of the Gospel of John. Ano po? Na sinulat ni John, kinuwento ni John si Jesus sa mga panahon na hindi maganda yung kalalagayan, or especially of the early churches back then. And same thing with the other Gospels. Ano po? Yung Matthew, Luke, Mark. Kunento po siya ng evangelist na si John Mark, si Matthew, si Luke, at ito si John, ang ministry and life of Jesus. At ito po yung magsilbing magandang balita during their troubled times. At present nga po ni John si Jesus in a highly theological perspective. Kaya nga po, kung babasahin natin yung John, congratulations yung mga naka-attend po ng magandang balita reading. Ano po, nabasa na natin yung buong John. Na ang tagal-tagal na natin hindi nababasa, aminin natin. Pero yun yung buo nating nabasa. Ito po ay patungkol sa obedience ng Panginoong Hesus sa Ama sa Langit at yung kanyang misyon dito sa lupa na tubusin ang kasalanan, sa kasalanan ang mga sangkatauhan. At ito din po yung pagka-present ni John bilang ang Diyos, ang relationship niya sa Ama, and same thing with His love to His people. Ano po? Kaya nga po, ito naman na resurrection ay kinukwento na ni Jesus before pa man mangyari yung kanyang pagpaparusa sa kanya. 'Di ba? Binakunahan na actually ng mga disciples niya, yung mga disciples niya, na siya talaga ay daraan sa paghirap. Huhuliin, itatraidor at pahihirapan, mamamatay at mabubuhay muli. Hindi na ito bago sa paninig ng mga disciples. Pero iba yung usapan nung personal na po nilang talagang na-experience yung paghuli sa Panginoong Hesus. And even Peter, who is bold and as audacious as he was, ano po, nasabi niya over my dead body. Ano sabi ni Jesus? Pundoy daw ako, Noy. Bago magtukturo ako kang manok, di ba, i-deny mo ako. At ito po yung time na kung saan hinuli si Jesus, pinako sa krus. And napag-usapan na natin how excruciatingly shameful
ang pagpapako sa krus during the Greco-Roman time. Ano po, na ito po yung pinakamabigat at pinaka-shameful na parusa sa isang tao back then. At during that time, ito pong mga disciples ay takot na takot because they are next in line. Sila po yung mga susunod na huhulihin. Ano po, kaya sa 19, sabi niya, nung Sunday na gabi, magkakasama ang mga disciples sa isang room, nakalock ang pinto kasi natatakot sila sa mga Jewish leaders. Ang huhuli po sa kanila, hindi sila takot sa mga Romano. Takot sila sa mga kalahi nilang mga leader. That was na-threaten sila kay Jesus dahil sa mga katuruan ng Panginoon. Ano po, kaya talaga grabing pasiguro nung lock ng pinto ninda. Listen to this, dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. At ang sabi, peace be with you. Sabi niya. So, duro-diretso si Jesus, daing rurulak. Ano po, nakailing ka mo nung gari, buminalda sa pinto. Arukan si Jesus. At ang bungad ni Jesus, peace be with you. Hindi po ito yung peace be with yung simple lang na, alam niyo po yun na katudanta na, peace be with you. Peace, 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 peace. Sige, salang tango-tango. Ano po? Yung peace be with you na sinasabi dito ni Jesus, sa Greko nga, this is erene homin. Yung erene, I think na ituro ko na po yun, ito yung kapayapaan na nanggagaling sa puso. Sa kailalim-ilaliman ng puso. That is not dependent on the outside, but dependent on God. Na sa kabila ng grabing takot at pangamba ng mga disciples, ang bungad ng Panginoon, kapayapaan ay sumainyo. Ano po? Sa kabila ng walang pag-asa, ayan po, pinili ng Panginoong Hesus na magpakita sa kanila at i-assure sila ng kapayapaan. Di ba yun naman po yung gusto natin? The resurrection of our Lord Jesus Christ assures us that there are no locked doors of fear and doubts He cannot penetrate just for us to have peace in Him. Sa mga panahong ito, hindi man tayo takot sa mga Jewish or sa authority, if we may say, unless na talagang may kasalanan ka sa batas, talagang matatakot ka, talagang itutokhang ka. Ano po? Pero sa mga panahong ito, we have so many locked doors in our hearts. Tayo po'y nakakulong sa pangamba na ano ba ang kinabukasan namin. Nakakulong sa pangamba na yaw na naman si Judith. Yaw na naman mga orders ko dahil man pala na kong pambayad. Yaw na naman bill kang kuryente. Yaw na naman mga tuition aki ko. Pangamba na ano na daw ang mangyayari sa pamilya mi. Dahil stable na trabaho si Agum. Paano ko daw bubuhayon ang pamilya ko? Paano kaya ako makaka-college? Hirap na sina mama at papa sa akin. Paano kaya kami magkakasundo ng pamilya ko? Na tila ba sobrang layo na ng aking mga anak at pamilya sa akin? Paano kaya ako makaka-reconcile sa kapatid ko na matagal na kaming hindi nagpapansinan? I don't know kung anong mga nakalak dyan sa puso nyo, sa puso natin. I don't know if that lack of fear and doubts na mayroon po tayo na seemingly impossible na ma-open, kaya nawawalan ka ng pag-asa. Alam nyo po kasi itong pag-lock natin, itong mga pangamba natin, para siyang magnet eh. Di ba? Pag
Minsan ito yung nakaka-overwhelm sa atin. Lahat ng mga susunod na iniisip natin, negative na eh. Lahat nababalot na tayo ng reklamo eh, dahil sa pangamba natin eh. Namamagnify na tayo na every time na lang may gagawin eh. Paano na naman daw ini? Bata ngaya, nakamit na kamukhaan na tao na pag kay storya mo, puro na sana negative. Dahil mo man mabasol, talagang negative man ang nangyayari. Pero alam niyo po yun, pag nasasanay yung utak natin, nagwa-wire na siya ng sarili, na every time lahat na lang na nakikita mo ay negative. Nakakatakot po yan. Baka doble-doble ng kandado mo. Kaya hindi mabuksan. Ano po? You have to train ourselves to see yung mga positive na bagay. And that's biblical. Sabi ni Paul, whatever is true, whatever is righteous, whatever is trustworthy, whatever is trustworthy, think about such things. Yun daw ang isipin natin. Teka, baka puro na sana negative dahil sa negative na nangyari sa imo, pagpaparaisip mo na sana sa negative. Kaya napaparalyze po kita. If we have these locked doors, ito ang Panginoon. Walang imposible sa Kanya. Kaya niyang buksan po yan. Yan po yung message ng resurrection. To give us hope na yung kamatayan nga, na pagtagumpayan niya, yan pang problema mong pang tuition, yan pang problema mong pangkaon, yan pang problema mong pangbayad. Baka lang kasi hindi ka nagtitiwala sa Panginoon. Or baka kasi na-overwhelm na tayo ng mga problema at hindi na natin nakikita yung pagkilos ng Panginoon. And these disciples back then, ganun din po para silang sinakluban ng mundo. Kasi yung inaasahan nila, yung binigay nila, yung time nila, effort at buhay nila sa Panginoong Hesus, all of the sudden, biglang nawala sa kanila. But here comes Jesus. After His death, He rose at nagpakita. Yan po yung power ng resurrection. At hindi po namatay ng Biyernes ang Panginoong Hesus, ha? Kung susundin natin ang kalendaryo ng mga Hudyo. Huwebes po gana ang Panginoon. Kaya if you will count, it will fall on the Sunday. Na po, the resurrection of the Lord Jesus Christ will turn our mourning into dancing. That someday, itong mga pinoproblema natin, itong mga pangamba natin, tayo po'y naniniwala na kagaya ng Panginoong Hesus, nang wala man sa mga disciples for a while, tayo po'y maniniwala na tayo din po ay makakaangat sa pagkakalugmok natin sa relationship, sa financial, sa physical na kalalagayan, and all the rest. Now, jump tayo sa 26. Mayroong isang disciple, kilala niyo po siya. And I think na i-mention ko na to last Resurrection Sunday. 26, after 1 week, kasi nagpakita si Jesus, wala dun si Thomas. At nung pumunta si Thomas, hindi naniniwala. And after a week, nagpakita ulit sa loob ng bahay ng mga disciples, at doon na si Thomas. Nakalak pa din ang pinto, pero dumating si Jesus. Tumayo siya sa gitna at sinabing, "Peace be with you." Sinabi niya kay Thomas, "Hawakan mo at tingnan mo ang mga kamay ko. Hawakan mo ang tagiliring ko. Huwag kang magduda, maniwala ka." Hindi pinagalitan ni Jesus si Thomas. Thomas is just being honest sa namamatian niya. Na arog sa aling sitwasyon, parang sabi ni Thomas, ang ganitong sitwasyon, mapatubod-tubod na ako sa nakunindo. Diba po?
Kumbaga sa atin ngayon, sa kadakulang kong inagihan, hindi mo na ako ma-just. Hindi mo na ako mabasta-basta. Punduhi daw, Noy. Inagihan ko na yan. Parang ganun yung actuation ni Thomas. Kasi nga, syempre, pasiguro. Pero you know what? That being honest, yung pagiging honest ni Thomas, yun din yung ginamit ng Panginoon para mas lalo magtiwala siya. And you know the history. Ano po, the story. The resurrection of the Lord Jesus Christ is a solid proof in order for us to believe. Yun naman tayo eh. Kailangan talaga natin ng pureba. Yung ebidensya ba? Kasi tayo to see is to believe eh. Di ba? Anong proof? Kaya hayaan natin, kung pinaprocess ka ng Panginoon, dapat magalak tayo eh. Kaya sabi ni James, consider it pure joy whenever you face trials of many kinds. Dapat magalak tayo pag pinaprocess tayo ng Panginoon. Kasi that's the time that God will prove to you that He is alive. Na siya nakikinig sa panalangin mo. Na siya, ihanda ka niya for greater glory. Inihanda ka niya para sa malalaking gawain. For the good works. Mas mahirap kung wala kang struggle. Baka ang nag-feed sa imo si taning. Piglalansi ka, digdi ka sa nagsako talang struggle. Pero at the end of your life, sa akin ka. Di ba po? Nakuha niyo po yung point? Na yung resurrection, yung processing ng Panginoon sa atin, yung pagpuprun sa atin, yung paghuhulma sa atin, yung pagpapalo sa atin, yung pagkokorek sa atin, yan ang proof na inaayos tayo ng Panginoon. So that, maipakita ng Panginoon that even at the rock bottom, He is God. Kahit doon sa pinakailalim, kanina maganda yung sinabi ng ating senior pastor, ano po, na even pag bumagsak ka, pag nahulog ka, hindi ka basta-basta babagsak. Kasi kahit sa ilalim, nakasalo ang kamay ng Panginoong Jesus. Hindi ko lang maalala yung verse. Alala mo yung verse kanina? Ano po? I think Paul said that. Nasa ilalim, I think chapter, mamaya, maalala ko siya. Now, listen. Minsan kailangan natin ng proof sa Panginoon. And it's okay. Kung need mo ng proof, ingin mo, Lord, di ba gano'n naman tayo, give me a sign. Pero sabi ni Lord, ano po, mapapalad ang mga, ano yung pagkasabi, kung mapapalad ay yung mga taong, ano yun? Hanapin ko. Mapapalad ang mga taong kahit hindi nakikita ay nananampalataya or nagtitiwala. Now, next. Kaya ito pong si Thomas, ano yung susunod na sinabi niya? This is the very important na turn around ni Thomas nung kinatagpo siya ng Panginoon. Ang sabi niya, Panginoon at Diyos ko. Dalawang theological term ang ginamit ni Thomas. Lord and my God. At yun po yung pinapanghawakan even of all the theologians that Jesus is Lord. Dahil sa declaration ni Thomas. The evidence of the resurrection of our Lord Jesus Christ is the foundation of our living faith. Yun po yung pinapanghawakan po natin. Na yung pagkabuhay muli ng Panginoon, yan po yung pundasyon natin ng pananampalataya natin. Point number 2. 25 minutes na. Point number 2, the commission of Christ. Don't worry po, 10 points to. Hindi, 3 lang po. The commission of Christ. Sinabi ulit ni Jesus sa kanila, peace be with you, paulit-ulit. Kasi nga, alam ni Jesus na the disciples were so troubled.
Dahil sa mga nangyayari, anytime, pwede sindang matukhang. Ano po? Sabi niya, kung paano ako pinadala ng Ama, pinapadala ko rin kayo. Alam niyo po, pumunta si Jesus, yung resurrection ni Jesus, hindi lang pag magbigay ng kapayapaan sa atin. And at the same time, as He calms our heart, as He tame the seemingly beast in our hearts, the locked doors in our hearts, meron po siyang purpose to commission us na ipagpatuloy yung misyon. Kaya nga may kwento ka, tagumpay. Kaya nga yung process na sinasabi ko kanina sa iyo ni Lord, di ba po, pag napagtagumpayan mo yan, yan yung gagamitin nating kwento to those people around us na dumadaan din sa dati mong sitwasyon. Kaya nga yung binubuong kwento sa atin ng Panginoon, yan din po yung gagamitin natin para i-share ang magandang balita sa Panginoon. Kung paano sinunod ng Panginoong Hesus ang Ama sa langit, na even is-sacrifice ang kanyang buhay para lang sa atin. Kung kaano siya naging obedient sa Ama, ganun din yung gusto ni Christ sa mga disciples niya. At kasama po tayo. Na yung kwentong binuo ng mga disciples, yung mga katuruan na na-share ni Jesus, yung mga miracles na ginawa ni Jesus during their times, yung mga struggle po nila, yun din po yung ginamit ng mga disciples para ipalaganap ang pangalan ng Panginoong Hesus. At yan din po yung gagamitin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya ano ba yung kwento mo? Ano ba yung kwentong tagumpay mo? Diba? Ano ba yung pagkalugmok mo that eventually people will see you as the Bible you're preaching? Diba po? Kaya nga kaming mag-asawa, grabe yung kwento namin. We have this boldness to advise, to give a message sa mga couples, sa mga mag-asawa. Kasi kami mismo kotang-kota sa seemingly grabing kwento. Ano po? Kaya again, ask God, Lord, ito bang struggle ko ay binubuo mong kwento para ma-share kita bilang good news. Ang kapayapaan na dala ng Panginoong Hesus ay hindi lang para pawiin ang ating mga pangambat takot, kundi ito rin ay nagbibigay sa atin ng confidence na i-share ang mensahe ng muli niyang pagkabuhay. Kung paano naging obedient si Jesus sa kanyang Ama, ay siya rin nais niya sa atin na mga tagasunod niya. Yan po yung power of resurrection to give us a commission na ipagpatuloy ang panawagan sa atin ng Panginoon. Bilang church, bilang individual, bilang nanay, tatay, estudyante, anuman kalalagayan mo ngayon, linagay ka dyan ni Lord para i-share ang kwentong tagumpay mo at kwento ng Panginoon. Number 3, the authority received. The power of resurrection is the authority we received. 22, at hiningan niya sila at sinabi, tanggapin niyo ang Holy Spirit. Ito naman po ang kagandahan sa ating Panginoon. Ano po? Na pag nag-utos siya, pirming may kasabay na assurance. Pag nagsugo siya, may kasabay na pambayad. Kung baga sa mga aki, sige ngayang sugo, dahil man ako pigtataon pambayad. Sige ngayang sugo, paligas, dahil man ako pigtataon pamasahe. Si Lord, pag nag-utos siya, laging may kalakip
na assurance. And His assurance to us is the Holy Spirit na magiging katuwang po natin. Kaya yung hininga, ito po yung power eh. And as God, the triune God created a man through, di ba, His breath sa nostril ni Adan, kaya nagkaroon ng buhay. Ganun din po yung buhay na binigay sa atin. Yung banal na Espiritu. Yan po yung authority. Kaya sabi niya, ano po, the gift of the Holy Spirit is given in order for us to be an effective witnesses of His resurrection. Paano man ako makashare pas, dahil man nga ni ako, tatao mag-share, dahil ko nga ni aramang gospel. Paano man ako mag-share pas na, dahil nga ni ako nagbabasang Bible. Paano ka man agad makashare na pero may kang absent sa Bible study? Pag may discipleship, pass. Ano po? But you know the Holy Spirit, gagawin po tayong effective witnesses. Na anumang kakayahan mo, gagamitin siya ni Lord. Yan na pagsayaw mo, yan na pag-awit mo, pagtugtog mo, gagamitin niya ng Panginoong Hesus. Ano po? Ako grabe muna pong inayos sa akin ni Lord. Kaya yung mga ginagawa ngayon hindi na bago. Kasi yun yung mga dati kong ginagawa. Kaya nga natin, ganun pala talaga pag tinawag ka ni Lord. Yung mga seemingly puzzle, alam mo yun yung sa jigsaw puzzle, na hindi mo maintindihan kung para saan to. Ano po, hindi mo na-appreciate yung shape kung para saan siya. Kailangan mo lang pala siyang ipunin. Kasi pag tinawag ka ng Panginoon, doon mo ma-appreciate na ito pala para dito. Ito pala para dito. Ito pala para dito. Ano po? Kaya po ako, hindi ako nasasaktan na kung may chinachat akong nagsisin lang sa akin, yung rini-reject ako. Bakit? Nung nag-networking kami, we eat rejection at breakfast. Sa mga 20 ini-invite ko, isa lang ang pumupunta. Ano po? Kaya ako invite pa din. Kaya dito ganun din. Ano po? Pag nag-invite kayo, hindi lang isang tao na madala dito sa church, dapat marami. Bakit? The more invites, the more chances of winning. Ano yan, raffle? Nakuha niyo po. Pero sa Romans na lang in-invite ko, dahil na nagtunga, ano na? Wala na, 0. Pero kung 10 in-invite mo, may 0 lamang na, wow, grabe. Diba? O, tingnan mo katabi mo kung sino nag-invite dyan. Grabe, gwapo nang invite sa akin. Diba? Tingnan mo, we have new, regular, tawag dyan, attendees, and hoping, praying. Ano po? Na hindi na sila mga regular, kundi mga bona fide member ng Good News Christian Fellowship. Diba? Diyan si Lead. Sino pa? Ay, si Kwan pala regular na din. Member na. Si Rose, si Angeline. Diba? We have Pia. Ano po? We have, of course, si Maureen, si Chloe. Ano po? Nagsimula lang naman. O, diba? Yung mga pioneer dito, yung mga nag-start dito, ilan lang naman nag-start actually. Pag abot ko digdi, may service na. O na, pa-istoryan nyo na lang, sina chairman, sina Atibang, ito, sina RB, yung mga talagang nag-umpisa dito. Ilan lang naman. Diba? Ilan kayo? Just barely 10, 15. But look at our roster. Dahil hindi tayo sana mapagod mag-invite. Tingnan niyo yung magkapatid dyan. Talagang hindi tinantanan si Ate Pat, kaya kasama natin. Diba? Si tatay na matagal na pinagpipray ni Bess at mga apo niya, kasama natin. At last year, isang absent lang siya. Ano tatay? Tandang-tanda niya.
Ano po? Mga kapitbahay natin. Si nanay nga gusto ko iba man ini magburubayli para ma-invite niya man sa mga parabayli duman. Ano po? Sino ba yung mga classmates natin na na-invite natin? Bakit kayo nahihiya na mag-invite? Kasi wala man tayong ikakwento eh. Wala, nag-church man sana kami. Pag Sunday, pigadur dagit-dagitan kami ni Pas, tapos urulian na kami. Minsan may papansit. Mas dakol pa so 15 pesos kitya na pansit kaysa dyan sa kakaon may 10 pesos sana. Ano po? Sana hindi ganun yung kwento na sa'yo ka nag-church duman, anong pigig mo ni Uraman? Nagkakurukuan man sana kami. Wala kang kwento. Ano po? Yawan man sana. Sige man sana pangdagit ni Pastor. Kaya sabi ni Jesus sa mga disciples, you have the authority. Papatawarin nyo ang mga kasalanan ng mga tao. Na kung papatawarin, napatawad na sila. Grabe, ano po? Grabing authority binigay. Bako po ini sumagkumpisal ka sa rungkwan na nasasabihon ka o magpangadji kang araw ka ni patawadon ka na. Bako po ini. Ano po? Ano pong hugot ni Jesus? Yung forgiveness, yung authority na binigay sa mga disciples are the same authority na binigay sa atin that we can even cast demons. Ano po? We can even shame the wise na sobrang tatalino pero walang alam sa Bible kaya nagiging mangmang sila. Basahin lang po natin yung Bible natin. Hindi tayo mapag-iiwanan ng mga intellectual anything sa mundo. Yung mga nangyayari ngayon, na sinasabi dahil dito sa crudo, araw kaining iriwal, dahil sa Israel, hindi, basahin niyo po yung Bible. Kung ano-anong mga, kuaninda po, anong tawag dyan, kung ano-anong mga pigtatararam ninda, sa Bible malinaw. This is the sign na malapit na ang pagbabalik ng Panginoon, parang panganganak daw ng isang babae o isang nanay. Kung alam mo yung Bible, hindi ka na maistoryan kang mga nangyayari ngunyan because that's biblical. Ano po? Now, let me just conclude. 38. Patapos na po ako. Ang resurrection appearances ng risen Lord ay physical at spiritual evidence na nagtatagumpay laban sa kamatayan. That's number 1. Napagtagumpayan ng Panginoong Hesus ang kamatayan. And it goes with us that even if we die physically, we will still live. Gustong sabihin, hindi po ang end, hindi po ang period, hindi po ang tigil ng buhay natin ay sa kamatayan. Kundi ito po ay simula parang ng buhay na binigay sa atin ng Panginoon. Habang ang kamatayan nagbibigay takot sa mga tao, ang muling pagkabuhay naman ng Panginoon ay simula ng bagong pag-asa at lakbayin. Yan po yung power ng resurrection. Ano po? Hindi yung kamatayan ang makakapagpigil sa atin. Kamatayan sa ano? Kamatayan sa mga bagay na inaasam natin na nawala. Kamatayan sa mga doubts natin na siyang nag-overwhelm sa atin. Kamatayan sa mga kasalanan natin. Yung pag-surrender natin ng buhay sa Panginoon ay seemingly kamatayan ng flesh natin. Pero siya din po ang pag-usbong ng bagong buhay. Nakasama natin si Kristo. 2 Corinthians 5:17. Banate J. Ano nga na ito? If anyone is in Christ, is a new creation. The old has gone, the new has come. Yung kamatayan sa bondage ng sin natin is not the end. Yan po ang pagsibol ng bagong nilalang. Kaya nga, dapat proud ka na pigaapod kang born again. Kasi bako na sa dating buhay mo ang nahihiling.
kundi sa buhay na kaiba ang Kristo. Number 2, hindi lang nagpapakita ang risen Lord sa mga disciples para aliwin o i-comfort yung mga natatakot. Kini ito nagbibigay ng bagong komisyon at gawain. Ano po? Ang promise ni Jesus sa mga disciples niya, hindi sila iiwan. Yun naman po yung promise ng Panginoon. Kaya nga, we have this Holy Spirit na siyang mag-empower at magpapalakas sa atin. Now, let me just end. Sa kabila man ng takot at panganda na idinudulot ng ating panahon ngayon, pagtaas ng sa Martes mataas na naman. Mataas o gasolina sobra ng sa kabanga. So, puti may man na auto iyo man po. Sa'yo paano man daw pag gasolina ka ni? Mga siguro 3,500, 4,000 na ang full tank na dating 1,800. Ganun kataas po. Susunod po, may nabasa ako na this coming week, tataas na din yung mga bilihin, especially bigas. I think 10 pesos yung itataas. Paano nakita? Siging taras kang barakalon, susweldo na yung managataas. Ano po? So allowance ni mama, dahil man pigataas, aral ang kawon ng anay. Mama, papa. Ano po? Si Maxil ngayon, sana ngayon, nadangog ni mama. Itong pangamba po natin, ito lang po panghawakan natin. The power of resurrection ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Una sa puso. Kailangang ayusin natin yung puso natin. Kasi pag hindi ang ayos ang puso natin, it would reflect sa actions po natin. Pag ikaw mismo, yung puso mo, nagdadalawang isip, ang reaction ng mga kamay mo, ng pag-iisip mo, reaction ng mga paa mo, nagduduwa-duwa man. Nakuha niyo po, talagang minaluwas po siya. Pero listen, ito po ang kalayaan natin sa pagkabilanggo para nitong mga kawalan ng pag-asa at pananampalataya. Balikan po natin na hindi po nagtatapos ang kamatayan. Ang kamatayan hindi katapusan ng buhay, kundi ito ay simula ng bagong pag-asa at pangarapin na dulot ng pananampalataya po natin. That's the power of resurrection. That our doubts, our fears, our insecurities, anumang bagay na nasa sa atin, ay makasama na sa kamatayan, may surrender na natin sa Panginoon na hindi na siya magpumiglas. Alam niyo po, yung kamatayan, wala na siyang buhay. Nasabutan niyo po ang kagadanan, na daig na siyang reaction dapat. Pag sinurrender mo siya sa kagurangnan, ining mga pag-aadit mo, dahil na dapat siya nagaborobotwa kasi gadana siya. But unless may buhay pa, itong mga pagkabilanggo natin, sa mga pangamba natin, ano po? Hindi pa siya totoong patay, kaya hindi pa pwedeng magkaroon ng bagong buhay. Ang Panginoong Hesus, kailangan siyang talagang mamatay at linibing nga para ma-fulfill, para matubos tayo sa pagkakasala. Kasi kung hindi namatay ang Panginoong Hesus, hindi tayo matutubos sa ating kasalanan. Kaya kailangan niyang mamatay. Pero hindi po doon nagtapos. Siya'y muling binuhay. Yan din po ang pag-asa na mayroon tayo bilang mananampalataya. Na tayo kailangang mamatay muna sa dati nating sarili, sa dati nating pag-iisip, para mabigyan ng puwang ang bagong buhay kasama si Kristo na mayroon tayong pag-asa. Because He lives. Because He has risen. Because He has died for us. That's why we have this hope. Na mahirap man ang mundo, kasama tayo sa paghihirap. But we can never be defeated. Because after all, napagtagumpayan ng Diyos natin, even ang kamatayan. Kaya ngayon po, I ask the
band na magtapos po tayo sa isang awitin. And i-own po natin to. Ito ay medyo may katandaan ng kanta. Pero I want you to really own this. Napakagandang awitin. Ito po ay patungkol na dahil siya po ay nabuhay. Paki-on ng ilaw, GJ. Because He lives, we can face tomorrow. Yan po yung say. Pakilabas ng lyrics. Mayroon ka. Sige po tayo. As we sing this song, ano po, i-on po natin to. Na dahil siya po ay nabuhay, tayo din ay magkakaroon ng buhay. Ang sabi niya sa John 10:10, that the thief come to steal, kill, and destroy, but I have come to give you life. Life to the fullest. Itong fullest po, ang ibig sabihin, maging kagamit-gamit ang ating buhay. Magiging sinungaling ang Panginoong Hesus nung sinabi niyang will give us life to the fullest. Kung hindi natin nararanasan yung fullest na sinasabi natin. Can I ask somebody to join me to sing this song? Sige po, sabayan niyo lang po kami, tawitin natin to. To some of you na alam po to, sabayan niyo po kami. Ilabas mo na yung lyrics. Face tomorrow because He lives. All fear is gone, 'cause I know He holds the future. His word, the living truth. Sige po, ulitin po natin. Napakaganda po dito. Balik mo yung lyrics. Because He lives, I can face tomorrow. Dahil sa kanyang pagkabuhay, kaya nating harapin ang bukas. Next. Our fears, God. Sige, sunod. Holds the future. Ito yung last. And life is worth the living just because He lives. Masarap mabuhay dahil kay Kristo na kasama natin sa ating buhay. Isn't that wonderful? Life is the worth the living just because He lives. Sige po, sa chorus tayo, because He lives. We own this song.
Sensya na po, hindi tayo nakapag-practice dito. Isa pa po. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth living just because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future. Life is worth living just because He lives. Salamat, Panginoon, because we have this life that is worth living, O Diyos. Because you live, O God. We may have fears in our hearts. We may have troubles in our present times, O God. Just the assurance that you live in us, we will conquer our fears. The doubts that we have in our hearts, Lord, papalitan niyo po ito ng bagong pag-asa, bagong pangarapin, bagong lakbayin sa aming mga buhay, na hindi kami mamamuhay sa takot, sa pangamba, sa mga uncertainties, hindi nakasalalay ang aming buhay sa pinansyal na kalalagayan po namin, hindi nakasalalay ang aming buhay sa presenting relationship that we have in our family, with our partners, with our children, with the financial capabilities that we have, O God. But we have this courage to face tomorrow. Dahil mayroon kaming Diyos na nabuhay at patuloy na mamumuhay sa aming mga puso, sa aming mga buhay. Ito po ang kwentong tagumpay ng Diyos namin ay buhay. At ito din po, Diyos, ang aming tagumpay, ang aming kwento ng iyong pagsama, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat sa muli niyo pong pagkabuhay na nagbibigay sa amin ng pag-asa, nagbibigay sa amin ng pangarapin, nagbibigay sa amin ng tapang na sa kabila ng pangamba at takot, kami po'y magpapatuloy. We can face tomorrow because our fears are gone with you, O God, because you live. Thank you, Lord. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Maraming salamat po.